guys, it's our day 2 here in Hong Kong. Ang itinerary namin today ay Ngongping 360. It's a Sunday today, so we're expecting na madami yung tao, and day off kasi ng mga kababayan natin dito. So maraming mga mukhang familiar. Mga beauty na magre-rest muna this Sunday. So right now, pupunta lang kami sa breakfast sa Fairwood. Nakita lang namin siya sa Hong Kong group, and it's actually just a 4 minutes walk from where we are staying. So ayun, try namin yung food doon if worth it now or not. Napapanood lang namin to sa mga YouTube videos, pero ngayon ilalakad na namin siya. So parang we've been here before, parang may ganong thought na galing na kami dati dito pero no. Dahil siguro sa paulit-ulit namin mga pinapanood ng mga YouTube videos na tungkol sa Hong Kong, napafamiliarize na kami sa lugar dito. Kasi sarado pa yung mga stores, parang they open ng around 10 or 11. And or part pa rin to ng sa Chinese New Year. Kagabi hindi na kami nakapaglibot kasi sarado yung mga daan. Kasi merong isang malaking pari Around PST sa ginanap. Since sobrang sakit na rin naman ng mga likod namin, kaya kumain na lang kami ng dinner, and pagkatapos nun, bumalik na kami sa accommodation namin to rest our back and to rest our spirits. Mukhang recharge naman na kami kasi para nabawi namin yung 8 hours ng tulog. Yung lamig kasi, sarap matulog. Oh shit, it's closed. Sarado pa siya. Ito siya. Ito, since Chinese New Year pa rin mukhang closed pa rin ang operation nila. Sayang. So hahanap ulit kami ng pagkakainan. Mukhang mahal. Tingnan natin. May restaurant dito na hindi, Peking duck siya, mukhang mahal. Saan mo siya pang breakfast? So mukhang magmamakdo mo na soup or KFC or KFC na. KFC siguro kasi may masarap din daw yung food sa KFC na breakfast. Or tapos must try daw yung egg tart nila. Or alam mo yung dinaanan natin doon kanina, parang nagbibenta ng traditional something. Sabi nga, traditional Hong Kong street foods. Ang haba-haba ng pila. We might check that. Tingnan natin. Or babalik kami ng Cafe de Coral na lang. Ayun lang si Cafe de Coral. Ito na kasi siya, si Chungking Mansion na. Tinutumpok lang siya ng nilalakaran namin ngayon. Ang galing, if you choose to go to Hong Kong tapos napiling yung magstay around PST, it's very convenient kasi sobrang walkable lahat. Nandun na siya lahat. Tapos parang yung pinaka-center. Though may central station, pero for me parang it feels like this is the center. Hey guys, guess where we're here? Guess kung nasan kami? We are here at Cafe de Coral. So, since sarado pa yung ibang breakfast restaurant na pwede namin kainan, we decided to go back na lang here and try naman yung breakfast meal nila, and I hope we are not going to be disappointed. So, ipapakita na lang namin kung ano yung order na. Eto. Ayan. So, actually, para sa mga in-order ni Brad, parang ito yung noodles na may ham, tama ba? Tapos may sausage, may thick toast bread here. Tapos sa akin coffee. Tapos yung kay Brad, tea. Coffee with tea. Ayan. So, kamusta? Masarap yung broth. Masarap no yung broth. So, update namin kayo mamaya. By the way, yung total namin dito is $58 lang ngayon. So, sobrang tipid. Nakatapos namin mag-breakfast sa Cafe de Coral. Dahil yun lang ang open kaninang maaga. So, dito na kami ngayon sa PST line going to Tung Chung. Papunta kasi kami ngayon ng Ngongping. So, from Tung Chung, bababa.
Then from dito sa TST, bababa kami ng Lighting. Tapos magpapalit kami ng tren ng Orange Line patungchong naman. Tapos from Tungchong, hahanapin lang namin yung bus paakyat ng Mongping Village. Ito na yung train namin ng bilis. Nandito kami ngayon sa TST. Bababa kami dito sa, ayan, sa Lighting. Para punta ng Tungchong. Hi guys, so we just exited the Tungchong line, Tungchong station. Pag mag-exit kayo, hanapin nyo lang yung exit B. Tapos pagkalabas nyo, makita nyo kagad tong ano. Yeah, yung City Gate Outlet. Ito napakalaking outlet store. So mamaya mag-susap kami dyan after namin Yes, hanapin lang namin yung bus namin paakyat ng Mongping. If you're planning na magbus na ng paakyat ng Mongping, hanapin nyo lang itong 23. Bus 23. Bus 23 na po. Paakyat ng Mongping. Look, ganito lang yung pinilan namin kagabi sa sa tram. Nakakatroma na ang pumila, sakit sa likod. Bus. Hinahanap namin ang bus 23. Ito, tatawid tayo dito. Ito siya. Ito. Kasasundan nyo lang yung mga signages na nakasulat kung nasaan yung mga bus ninyo para di kayo maligaw. Ito dun siya. Sa likod ni Kuya, may nakaturong 23 to. I think we're gonna wait here. Hindi pala dito tatawid pa pala. Doon pala siya sa terminal na yun. May sign naman siya na 20. Ayun, yung ano. Lalakyan na lang namin mga hakbang namin para di kami mahuli sa pila. Here's the number 23 bus. 23. Okay, bus 23. Pagpasok nyo dito sa 23 na sign, mahaba-haba pa yung pila kasi nga peak hour or peak days, pero dun yung mismong terminal. Ayan. So nag-aantay lang ng bus bago umandar ulit yung pila, but basically parang mas okay naman yung pila ngayon compared dun sa pila kahapon sa peak tram. So again, guys, if you are planning to go here ng Chinese New Year, pag-isipan nyo ng mabuti. Ayan, dumating na yung bus namin. Kami na yung sasakay na susunod. Ayan, nakapasok na sila. Itatap lang namin yan yung octopus card namin doon bago nila kami papasukin. Okay, ito yung bus namin. Ayan. Ayun, magtatap. Itatap lang yung octopus card. Yay! We're here na sa bus. Ang lamig naman ng aircon. Hi guys, we're now here at Mongping Village. Village ba ito? Yes, Mongping Village. After 40 minutes of bus ride, nakarating rin kami dito. It was a good ride, fun ride kasi maganda yung view. May mountain view at may ocean view. Now we're walking lang papasok dito sa may Arco. So
sa Big Buddha. Yeah, papunta na ng... Sa all ng Big Buddha. Ayaw so, nga, no? papakita namin sa inyo mamaya. Aakatin kasi yung hagdan na yan. Yeah. And so far, medyo crowded na. Pero ang daming tao. Ayan, so papasok kami dito sa may arko na to. Yan. And ayun na ang Big Buddha. Akit kami doon. And yung crowd, pakita mo. And the crowd. Yan. Look at the crowd. It's Sunday by the way. Karamihan yata ng mga tao dito ay off nila sa work. Nag-pictorial muna kami doon bago kami pumasok sa arko. So para mas maganda lang yung audio, naglabas namin ng mic. Hello there. Hello. So mag-ASMR na naman. Hindi, nandito kami ngayon, naglalakad-lakad na. Nasa loob pa kami ng Ngongping. Mainit yung araw. Yeah, mainit ang araw pero malamig ang hangin. Kaya masarap ang maglakad-lakad na ako ngayon dito. Tingnan natin kung ano yung mga pwede pa nating gawin dito bago kami umakyat doon. Sa likod sa Buddha mismo. Nag-explore lang namin yung area. Kung ano pa yung mga makikita namin dito. So merong mga insenso na malalaki na sinusunog dito. May ibabalik dito. So we're saving the best for last. Mamaya na kami akit dun sa Big Buddha. Bakit muna kami dito? Punta muna kami dito sa may Pauline Monastery. Ayan, sa Grand Hall of 10,000 Buddhas. Napakadami usok. Nagpe-pray sila. Ang hapdi sa mata ng usok. Ayan, ayun no, kapal ng usok. So, eto na saan ang entrance nitong monastery. Free kaya dito? Sana pwede rin mag-film inside. Let's check. Hindi na kami pumasok nung monastery kasi hindi namin alam yung etiquette papasok. Nakakaya naman kasi nakapila kami tapos bigla may mga ritual sila na ginagawa. So we can't blend in kasi hindi namin alam kung ano yung gagawin. So we decided not to go in na lang. Para hindi naman ma-disrespect yung religious na lugar. Kaya eto, lumabas na lang kami. So paakit na kami ipapunta sa yeah. Ilang steps ba to? Parang 500 steps? Or mga ano lang 150 ganun. oh, pero ang ganda look. Ito siya. This is where we're standing. So ito yung view namin. This is our view from where we're standing. Napakadaming tao na umaakyat. Subukan namin akyatin yan. May resistensya pa naman siguro kami para maakyat to. Meal ticket. So, pumasok na kami. Akit na kami. So yun, nagubad na ako ng jacket, napakainit. So if ever na naghahanap pala kayo ng CR at nandito kayo sa may Big Buddha, hanapin nyo lang or punta lang kayo sa may side ng Buddha. Ito sa may parking space. Ayan, parking space ito. Merong CR doon. Ayun na yun si Rex. May CR doon na pwede kayong umihi or mag number 2 kung aabutan man kayo ng tawag ng kalikasan. So dito muna kami. Hinihintay namin na magbukas yung CR. Ayan, pabalik na kami. Hanapin na namin yung terminal. Terminal ba tawag? Terminal ng cable car. So we booked a crystal cabin pabalik sa City Gate. And we'll show you around mamaya. Excited na rin kami na nasakyan yung cable car na yun. And makikita namin ang Hong Kong at a bird's eye view. Kahit pa paano. Kahit napakaraming tao. Napakadaming tao ngayon dito. Tapos pagbalik namin ng City Gate, maghahanap kami ng lunch area muna namin. It's 1:30 PM dito. Hindi pa kami nagla-lunch. Hanap muna kami ng pagkakainan yan kasi
Gutom na kami. Stop na kami sa Tigayta. Yeah, we'll try to scan the area lang. Hahanap muna kami ng pwedeng mabilhan or mabibili. O, may mabili kami kaagad. Sana meron. Basta pasok sa budget. Yeah, hindi naman namin bibili pag hindi pasok sa budget. So, cable car terminal this way. Let's go. Let's go. Actually, kung mahaba yung pila, at least alam mo na nag-move siya from time to time. Kasi cabin yun eh, continuous yung run. So walang dead air. Walang airtime na madeded. Walang dead air. So patuloy lang yung yung galaw ng mga cable car. Kasi hindi sila pwede mag-stop. So continuous yung operation niya. So we know na at any monument or at any moment, makakasampa na kami sa cable car natin. Ayun. Ayun na ang terminal. Cable car terminal. Ayun, nakita niyo ba yung mga nakasabit na yun? Doon kami sasakay. Pero yung crystal cabin yung binok namin para makita namin what's underneath. What's underneath the cable car. Hi guys, so we stopped muna before riding the cabin dito sa Honeymoon Desert. Ayan, kasi nakita namin ito, the Taiwanese Taro Balls. If you know us, sobrang favorite namin yung 9 Fresh. So, ayan. Bibili kami. This is around $48. And so, si Bren bumibili na siya. Ayan, so ito try namin siya kasi favorite talaga namin yan. So other than the Honeymoon Desert, madami din naman kainan dito. Kanina may Starbucks kami na nadaanan. So ayan, may Mountain Cafe. Tapos andun yung terminal ng Ngongping cable car. Tapos may Subway dyan. Tapos ito yung other restaurants na. Ayan. Guys, ayan na yung $48 na dessert sa Honeymoon Desert. Ayan. So tikman na natin. Okay. Let's try lasang Taiwan. Lasang 9 Fresh. Ano? Di ba na masarap? Okay. Mas masarap pa rin ang for the experience. For the experience. This is a $48 experience. So, 350. Ayan, right before you reach the terminal, ang daming pagkakainan dito. Kung nagutom kayo sa paglalakad. Ayan yung mga nasa likuran. Yung mga nandito. Mga restaurants yung mga yan na marami namang pagpipilian. May Mediterranean, may Indian cuisine. And dessert kung gusto nyo lang ng mabilisang snack. Ayun, ito na kami ngayon. Ito na kami sa Ngongping 360 Cable Car Terminal. Papasok na kami para makasakay na kami at makabalik na sa PSP. Diretso na tayo. Diretso na siguro kami kasi meron naman na kami ticket. Crystal cabin. Ayan, nakapasok na kami. So, dito na kami ngayon. Sa may gate, hinihintay lang namin yung crystal cabin na dumating. May nauna lang sa amin na isang group. Tapos kami na ni Rex. Hi guys, so nandito na kami ngayon sa crystal cabin. And ayan, super crystal plus pala yung tawag dito sa cabin. Ayan. So yun, sobrang. Pag crystal plus yung cabin na book to, so lahat, yung buong cabin is glass. Kapag yung standard lang, yung kilid niya, medyo may metal pa tayo. So ito kasi standard talaga. So, ayan. And so this is your view. May ka-share ka ba for a reason that I actually don't know why. Pero ayan, this is the view. Ayan, ayun yung other cabin. Ayan.
the ocean. And you can see the ocean and the mountains. The background. Ayan. Pero, Kapit na kapit kasi natatakot sa height.